ko lang 'to. Okay, so tayo manalangin. Amen. Welcome po, Sister Jinky. Amen. So tayo manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong pagpapala. Panginoon, salamat Panginoon sa pag-bless sa amin ng smooth operation ng hardware, ng software. Salamat Panginoon sa pag-ingat mo, especially sa mga kapatiran na makarating dito, sa mga kapatiran na papunta pa lamang, ingatan mo bawat isa. Nakita namin Panginoon na grabe ang heat wave, grabe ang init ngayon. Alagaan mo, ingatan mo ang bawat mga kapatiran, mga senior citizens, especially sa mga senior citizens, sa mga kapatiran, sa mga kaibigan, kamag-anak, mga loved ones namin sa buong sangkatauhan. Ingatan mo ang bawat isa sa climate change. Salamat Panginoon. Dinalangin ko po Panginoon ang iyong continuous blessing and support. Salamat Panginoon sa pag-bless mo ng continuous health kay Ate Lourdes. Kahit na dumadaan na siya ng dialysis ngayon, nakikita namin na nag-i-improve ang kanyang health at ituloy dinadalangin po namin Panginoon na maging tuloy-tuloy ang kanyang recovery, na alam ko Panginoon na wala pong imposible sa iyo Panginoon. Kaya makita namin na habang bumubuti ang kalagayan ni Ate Lulu ay dumating ang panahon na mag-manifest ang iyong healing sa kanyang katawan. Gayon rin, hindi lamang siya, sa lahat ng mga senior citizens, especially kay Pastor Ed Dayok, kay Sister Linda, kay Sister Mary Ann, kila Brother Ruben, sa lahat ng mga kapatid, bawat isa na nangailangan ng iyong touch, kay Sister Doris, Brother Cyrus, hawakan mo sila, Panginoon, kay Brother Alex, ah, i-bless mo sila, Panginoon, at kanilang pamilya ng iba yung comfort sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Ikaw, Panginoon, siya mag-bless sa kanya ng comfort and blessing. Ah, ang aming taos-puso pakikiramay sa mga kapatiran na nangailangan ng iyong blessing. Ah, ingatan mo, Panginoon, si Brother Perry ah, sa kanyang bagong mga activities sa kanyang buhay. Ganoon rin kay Sister Julie. Ingatan mo bawat isa, kay Brother Joshua sa kanyang pag-aaral. Ganoon rin kay Sister Linda. Patuloy niya pong itayo siya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong ah, healing grace. Gayon rin kay Sister Lea sa kanyang mga activities, sa kanyang mga programs. Ah, kay sa bawat mga kapatiran, ikaw, Panginoon, ang siyang mag-alalay, bless, ano man ang pangangailangan ng bawat isa, mga ito man ay physical healing, spiritual peace, psychological peace of mind, financial, ano man yung pangangailangan ng bawat isa sa mga kapatiran, sa mga loved ones, sa mga tao na kilala ko, especially sa mga nakilala ko sa dialysis ward 'no, sa Chinese General Hospital, sa lahat ng mga nagda-dialysis, i-touch mo bawat isa sa kanila, Panginoon, um, sa anuman yung mga pinagdaraanan nila. Katulad ng sinabi ko, Panginoon, sa isang kasabayan ni Ate Lu sa pagda-dialysis, tayo ay mabuhay sa bawat isang araw at tuloy-tuloy lamang tayo sa ating buhay. Ano man yung pinagdaraanan, kailanman ay hindi po ito katapusan, kundi ito po ay parte ng buhay, parte ng journey, ng experience ng bawat isa, at let us live life one day at a time. Kaya Panginoon, nakikita ko lahat ng mga contrast na nangyayari sa buhay ko, especially sa buhay ko. Lahat ng ito hindi ko na matatawag na contrast, kundi lahat ng ito ay mga opportunities na pwede akong matuto, ah, pwede akong mag-grow, Panginoon. At i-elaborate ko ito mamaya sa aking mensahe. Kaya salamat, Panginoon, gamitin mo ang iyong maliit na lingkod sa
pag-broadcast, sa bring out, 'no, sa, unawang gusto mong sa mensahe na gusto mong ipaunawa sa bawat isa sa ngayong araw na ito. Kaya Panginoon, ibabalik ko sa iyo ang buong pasasalamat, buong papuri, ang buong pagmamahal sa matamis sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Palakpakan ang Panginoon. Amen. So, welcome po ang lahat. So, punta tayo sa ating slide. Teka, ha. Amen. So, ang nakikita ko ngayon sa buhay, wala na po tayong masasabing traumatic experiences. Sa akin lang, akin lang 'to. Depende sa paniniwala ng iba. Pero sa akin, sa buhay ko, wala na akong puwedeng tawaging contrast, kundi lahat ng ito ay mga oportunidad. Oportunidad at kahit na 'no, sa mga pagkakataon na marami tayong mga plano sa buhay, pero 'di ba minsan hindi nasusunod, eh. Hindi nasusunod yung plano. Pero sabi ko nga, oportunidad ito para, i-exercise ko kung sino ako, na kaya kong palitan ang pangyayari na from disadvantage into advantage. Amen? Ito po kasi ang gustong ipaunawa sa ating espiritu, na hindi tayo mahina, hindi tayo tao lamang, hindi tayo tao na nandito sa lupang ibabaw para laging magkasala, marupok, mahina, walang kakayanan, 'di ba? Ang dami ko nakikita ng mga tao, mga simpleng tao, pero ang dami nilang ah, mga nagagawa na malaking impact hindi lamang sa kanilang sariling buhay, kundi sa buong mundo. Amen? Kaya basahin natin ang unang slide sa Deuteronomy, 'no, chapter 6, verse 22 to 25. Verse 22, "And the Lord showed signs and wonders, great and sore, upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household before our eyes. And he brought us out from hence, that he might bring us in to give us the land which he sware upon our fathers. The Lord commanded us to do all these statutes," mga kautusan, "to fear the Lord our God for our good always, always, for our good always, that he might preserve us alive, as it is at this day. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as He had commanded us." Amen? Makikita natin na simulat sa pulpa, ever since, no, lahat ng mga pangyayari, lahat ng ginawa ng Panginoon, lahat ng all creation, lahat ng pinagdaraanan ng ninuman, sumisaksak mo. Hindi abot? Hindi, yung sa taas, yung isa, sa taas po. Kasi isa lang ang umaandar diyan, eh. Yan, sige, okey na yan, 'di ba? Nakita natin na lahat yan ay lagi para sa kabutihan noon ng Israel. Pero ngayon, apply na sa buong mundo. Example, 'di ba? Joseph the Dreamer, 'di ba grabe ang ginawa? Oh, before pa yun, kay David, sa panahon ni David, siyang a man after God's own heart.
Pinagpala siya ng Panginoon, 'di ba? Mismo kahit na hari, 'no, hari ng Israel at that time si Saul, binigay ng Panginoon kay David. Kung gugustuhin ni David, puwede niyang patayin si Saul nung gabing yun sa kuweba. Pero pinili ni David na maging, ah, respectful sa pinili ng Panginoon. Kahit na nag na bumagsak, kahit na gumagawa ng hindi maganda, pinili niyang respetuhin. At nung siya'y naging hari, 'di ba? Grabe ang pagpapala ni David, 'di ba? Pero minsan, sa sobrang pagpapala, hindi rin pala maganda, sobrang pinagpapala. Sa sobrang pinagpala, nangalunya, pinapatay yung asawa, mamamatay tao, ang dami, ang daming alam mo ba sa dami ng asawa ni David, nagawa pa rin niyang mga lunya, kunin yung asawa ng kanyang pinaka-loyal na general. Bakit? Kasi hindi niya isinapuso yung unawa ng kabutihan ng Panginoon. Palagi kasi tayo, nilalagay natin ang Panginoon sa labas natin, eh. At tayo, tuloy lamang tayo sa layaw natin. Kasi pinagpala ako ng Ama, eh. Si Solomon, pinapili siya ng Panginoon, kayamanan, kapangyarihan, at karunungan. Wisdom is karunungan, 'di ba? Pinili niya karunungan. At dahil sa pinili ni Solomon, ay binigay rin sa kanya ang kapangyarihan at kayamanan. Sa karangyaan, sa kanyang paghari, 'no? Para siyang millennial reign. Grabe ang peace nun. Grabe ang kaalaman na meron si Solomon. And yet, di kalaunan, bumagsak siya sa sa babae, 'di ba? Sa Diyos-Diyosan. Palagi kasi nilalagay natin ang espiritu sa labas natin, na tayo palagi tayo sunod-sunuran. Pero actually, sa totoo lang, sumusunod tayo palagi sa Diyos? Hindi, eh. Sumusunod tayo sa kung anong layaw natin minsan. At minsan, ang bukod na pinagpalang tao na sobrang pagpapala sa kanya, 'di ba? Nagiging comfort zone. At doon sa comfort zone, doon tinatawag na valley of decision. Doon tayo lumalagpak. Doon tayo doon tayo nag-stay at doon tayo lalagpak rin. Amen? But always remember, everything that is happening in our life, in this present moment, will always be for our good always. Ngayon, dito nakasulat, sabi lang dito, sabi niya, kailangan maging righteous ka, kailangan sumunod ka, kailangan, di ba, dito. At nakita natin, ito ay Old Testament kasi. Ngayon, nung nag-progress, di ba, sa New Testament, dumating si Kristo, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para ipamahagi ang grace, 'di ba? Ang grace pa kailangan ba sumunod palagi, 'di ba? Grace is pagpapatawad binibigay sa taong hindi karapat, 'di ba? So so sabi nga 'di ba na kung ang unang kautusan ay perpekto, di sana hindi na kinailangan ng panibago, hindi po ba? Kaya, nagkaroon ng pangalawa sapagkat ang una ay hindi po perpekto. Ganoon din po sa pagtakbo ng siglo, 'di ba, nag-i-improve
nag-i-improve ang unawa natin. Bagamat sa nakasulat ay palaging obedience is better than sacrifice, and yet as time goes on, minsan nag-iiba pastor eh. Ngayon, mas importante, dati kailangan blood over fruit, di ba? But lately, mas importante ng fruit compare sa blood. Bakit? Kasi ang blood ay sa kalbaryo ginawa, hindi mo na kailangan balik-balikan pa ang dugo. Sapagkat kung palagi kaya lang pabalik-balik sa kailangan may dugo, eh anong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Pinapawala ang sala mo. Alam mo ba namumusong ang ginagawa mo? Hindi po ba? So kailangan mag-move on tayo. Mag-mature tayo, hindi wag tayo mag-stay sa pagiging baby na lagi sumusunod sa instruction ng tatay. Eh wala na yung tatay mo eh. Masusunod ka lang sa kasulatan lamang, 'di ba? Hindi tayo nagma-mature, hindi tayo nagpo-progress. Amen? But what is important is doon sa mga lumang mga panahon na kinakailangan pa tayo ng tutor, 'di ba? Nung hindi pa tayo mature enough, nung tutor tayo, kukunin natin yung pinakabuod ng ginagawa ng ating Ama, which is always for our good always. Kahit na madapa ka, kahit na 'di ba, ano man yung pinagdaanan mo sa buhay, it will always be there for your good. Sabi nga marami may nagsasabi na, alam nyo yung mga nangyayari sa'yo, nangyari yan sa'yo para sa iyong kabutihan. Kasi kung hindi yan para sa iyong kabutihan, hindi yan kailanman mangyayari sa'yo. Amen? Eh pero, nanakawan ako eh. Eh pero, ginawan ako ng masama eh. Eh pero, ano man yung mga hindi magandang pinagdaanan mo. Pero kapag natuto ka, at ngayon, di ba natuto ka na, mas nagiging matibay kang tao. Mas matibay ka, psychological, physical, 'di ba? Mas handa ka sa buhay. Those are life important lessons, 'di ba? At kailanman walang pera, walang edukasyon, walang tao na pwedeng magsabi sa iyo niyan kundi ikaw mismo ang gagawa sa iyong sariling isipan. Amen? Okay, so remember, everything that's happening to us will always be for our good because it will never happen kung hindi. Kahit na hindi maganda. Next, Galatians chapter 6, verse 9 to 10. No? Sabi ito, and let us that be weary in well-doing. Yan, isa parang nakakapagod. Nakakapagod ba yung mabuti? Kasi pag yun eh, aabusuhin ka lang eh. And yet, di ba, natuto ka na ngayon. Amen? Natuto ka na sa mga life lessons mo. And yet, sana natuto ka, huwag kang magsasawa na gumawa pa rin ng kabutihan. Amen? Sa, for in due season we shall reap if we faint not. And as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Household of faith. Ito yung mga kapatiran lamang. Ito yung mga kakampi, mga kaparehong paniniwala lamang natin. Kaya naman eh. Hindi mo ba alam na kapag yan lamang kinukulong mo sarili mo, gumagawa tayo ng kulungan na hindi natin napapansin. Eh ngayon, na-realize natin, wala palang boundaries ang pag-ibig natin. Diba? Alam nyo, ang totoong buhay, hindi naman umiikot lamang sa church lang eh. Pagkatapos sa Sunday service, babalik kayo. Diba?
Dati naalala ko pa noon, Sunday lamang ako holy. Kasi after nun, balik na ako sa kabunduhan, kalayawan o ano man, 'di ba? 'Di mo nakikita ni pastor ang ginagawa ko, eh. Oh, 'di ba? Yung kasi palagi mo nilalagay ang Panginoon sa labas mo. Sumusunod ka sa Panginoon, pero sa loob mo, actually may iba kang gusto. Sa church ang galing mong umawit ng mga religious songs, pero sa kabunduhan, alam na alam mo rin, memorize mo lahat ng mga awitin sa kabunduhan. Nang malaman-laman mo yung awitin ng kabunduhan, actually kung titignan mo, papakinggan mo yung mga mensahe sa loob, tungkol sa pag-ibig rin yun. Tungkol rin sa pag-ibig na sa tao lamang, nasa isipan lang ng tao na ni-label yun, eto kamunduhan, eto religious, eto holy, eto hindi holy. Nasa tao lang pala yun, sapagkat lahat ng mga nandito sa lupang ibabaw, kahit na gawa ng tao, kahit na galing sa technology, kahit na galing sa natural, sa herbs o anuman, lahat ay gawa ng Panginoon. 'Di ba? Sabi mo, "Hindi, gawa ng tao lang 'yan." Saan ba kinuha ng tao? Saan nanggaling yung divine inspiration ng tao na magawa itong technology na ito, ine-enjoy natin ngayon. Hindi tayo nasa ilalim ng puno sa sikat ng araw, 'di ba? Nag-e-enjoy tayo ngayon sa place of fellowship. Ang spirito na siyang gumawa. Sasabihin mo gawa ng tao ba? Sino ba gumawa ng tao? Sino ba ang tao? 'Di ba? Ano man yung paraan, nandiyan dahil binigay yan ng Panginoon para sa ating kabutihan. Lahat yan, i-trace back mo lahat yan. Babalik rin tayo kung saan nanggaling lahat. Amen? Sapagkat iisa lamang ang pinanggalingan ng lahat. So, meron tayong oportunidad na gumawa ng kabutihan sa lahat ng tao. Nasa iyong pag-iisip lang yan. Eh, paano kung abusuhin ako? Natuto ka na, 'di ba? Marami ka ng pinagdaanan, 'di ba? Kunin mo ang mga aral doon. Ngayon, 'di ba, i-apply mo yung natutunan mo, natutunan mo at 'di ba, hanapin mo yung tunay na kaibigan. Yung tunay na dadamayan ka anuman. Yung tanggap ka kung sino ka kahit nakaloka ka, 'di ba? Kahit anong kaloob mo, kaya kang tanggapin, 'di ba? Sa tao lang naman 'yan, eh. Sa mga taong hindi ka tanggap, pero kailangan mo makahalubilo, 'di ba? Sana makita mo si Kristo doon sa taong 'yon na gumaganap ng isang papel at hindi pa niya nararating yung kanyang unawa na siya ay si Kristo. Si Paraon sa panahon ni Moses, 'di ba? Grabe ang kasamaan na ginawa niya. And yet it is Christ. Bakit? Sino bang nagpatigas ng puso ni Paraon? Ang Diyos-Diyosan, 'di ba? Ang Panginoon na siyang nagsugo kay Moses na ihango ang bansang Israel sa Ehipto ay siyang Diyos rin na siyang nagpapatigas sa Paraon na siyang tumutuligsa sa mga Israelites. Teka, sino ba kakampi mo, Panginoon? Kami ba o Paraon? 'Di ba nakakainis? Siyang nag siyang aming sinasamba, siyang aming hinahanapan ng pag-asa, ay siyang nagtutulak sa kalaban na gawin ang mga karumal-dumal na krimen sa amin. And yet, lahat ay may kahihinatnan. Lahat ng resulta, lahat ng actions ng isang tao ay aanihin mo sa takdang panahon.
Alam niyo ba Egypt at that time, nung time ni Moses, ang pinakamalakas na army nung panahon na yon. Pero after lumabas ang bansang Israel, nung time na yon, durog yung army na yon. Nalunod eh, di ba? Tumawid sila sa Red Sea, hinabol eh. Durog yung buong army ng Egypt. Ano yan? Palo ng Panginoon? Yan po ay resulta. Pwede mo sabihin palo, pero nakikita ko is resulta yan ng desisyon. Desisyon naman ng Ehipto eh, na sumuong eh. Pwede naman sila hindi humabol eh. Di ba nung nakita nila, tumatawid yung mga Egyptians, ang laking miracle na nga yun, pero di ba gusto nilang, desisyon mo yun eh. Resulta yan ng desisyon mo. Amen? Ganun din, wala pong exempted kahit na ikaw ang anak ng Diyos, ikaw pa ang taong nasa, na meron kang puso na katulad ng Diyos. Pero desisyon mo sa buhay, may kahihinatnan yan. Amen? Bakit ko sinasabi yan? Kasi nga, para iwasan na natin yung panghahatol. Yung nakikita natin, yung ginagawa ng kapwa natin, eh, yan, masama yan. Buti nga sa kanya, nangyari yan. Di ba? Yung ganong spirit na parang masaya ka sa sufferings ng iba, you are attracting that negativity sa buhay mo. Nag-a-attract ka kasi nasasayahan ka sa pagdudusa ng isang tao na sa isip mo ay he deserves it, she deserves it. But the spirit is neutral. Neutral. What you attract is what you will get. At hindi kilala ng spirit yung katarungan. Tama yan na magayat ako kasi yung maghihiganti ako. The Spirit, the Holy Ghost, the Spirit that is moving, na nagpapala, na siyang, di ba, ang anghel na siya nagbasbas sa Israel ay siyang anghel na pumatay sa libo-libo, ang libong mga kalaban ng Israel. Isang spirit lahat yon. Amen? You will get what you are attracting. Sa mga panahon ng kagalakan, ng pagpapakumbaba, lahat ng mga positibo, no, naaani mo ang kagalingan sa iyo kasi umiikot ang spirit of healing. At pareho ganun din kung ano yung bring out mo ng pakikiganti, galit, poot, pagtatampo, ano man yung mga dala mong mga bagahe sa buhay, nagbibigay sa stress, karamdaman, kamatayan. Amen? Sino may kontrol lahat nun? Hindi ba tayo bawat isa? Hindi po ba? Sino ka? Ikaw si Kristo. Sa katauhan ni Sister Jean, sa katauhan ni Pastor Edayo, sa katauhan ni Felix. Amen? Tayo ang may hawak. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Kasi para be at peace tayo. Na minsan, kahit na minsan mga hindi magaganda nangyayari sa atin, pero it will always be for my good. Ngayon, hanapin mo. Ano pa itong nangyari masama sa akin? Tiya, ano pang mapagpupulutan kong aral dito? O ano kaya magandang kahihinatnan nito? Meron eh. Meron at meron yan. Kailangan mo lang tignan. Ngayon, sa mga pagkakataon na meron kang pagpapala, na meron kang oportunidad na makatulong sa iyong kapwa, i-grab mo yung opportunity na yon to be good unto all men. Amen? So, dahil dito, naisipan ko na gusto ko rin gumawa ng sariling aklat ayon kay Felix. I have come to understand, ito ay ako, sa akin lahat to, I have come to understand that death is just an illusion. It is change in disguise. Nothing really dies or passes away.
my parents, friends, loved ones, and including all of humanity who has gone before us, they are all very much alive. Right here, right now. We just can't see or interact with them because they are moving in tremendous speed and higher vibrational frequency. There is no depth but change. Ano man yung mga sa tingin mo ay may kamatayan, hindi lamang sa buhay sa anuman mga experiences natin. Minsan gusto natin durugin yan, gusto natin iwaksi yan. Why not just change it? Amen? Gawin mo from trauma into a lifelong learning experience na doon ka makakahugot ng tunay na lakas na kaya mong tayuan, kaya mong sabihin na nanggaling ako dito at ano man yung dumating sa future sa akin ay hindi na ako matitinag sapagkat grabe ang pinagdaanan ko. Amen? And move forward. Sapagkat hindi po ito totoo. Ang kamatayan ay ilusyon. Yan po ay pagbabago lamang. Bakit? Sabi ko nga, nakasulat sa scripture, if you have faith in Christ only in this life, you are of all men are most miserable. Ibig sabihin, ang pananampalataya kay Kristo ay hihigit pa yung experience yon, yung feeling, yung pananampalataya ng tao, yung buhay ng tao ay lagpas pa sa mundong ito. Sapagkat after ng buhay na ito, meron pa rin, tuloy pa rin. Amen? Death is never a finality. Amen? It is just misunderstandings. Ngayon, binuksan na tayo doon sa realization na yun. Ginawaan ng Spirit lahat ng paraan para magising ka. Makasalanan ka ba? Kailan ba namatay ang kordero para sa iyo? Kailan tumulo ang dugo ng kordero para sa kasalanan ng sangkatauhan? Sa cross of Calvary ba? Hindi. Before the foundation of the world. Lahat ng posibleng problema na kaya mong isipin, lahat ay may nakalaan ng solusyon nun. Pero kailangan mong hanapin. Hindi yung problema, ito, sagot. Ito, sagot. Diba? Hindi ka mag-grow sa lacks. Di ba po? Katulad ng mga nangyari sa lahat ng mga tunay na nakaunawa, di ba? All throughout the 7 church ages, nakita natin, di ba? Yung dealing ng Spirit. And yet, after a time, kapag dumaan ng panahon, yung religion na yun nagiging denomination. Nagiging denomination. Tapos, yung dumating, tutuligsain. Tutuligsain. Ayan, naging denomination yan. Yan, naging denomination. Pero hindi nila nakikita sarili nila habang tumatakbo, habang nag-organize sila ng kanilang religion, naging denomination na pala sila. Up to hanggang sa Third Testament, di ba? Mabuti lang, binasag natin yan. Hindi tayo nag-organize. Hindi tayo nag-isang malaking hukbo ng relihiyon. Kundi may denomination rin tayo. Amen? Naunawaan natin yung tunay na ibig sabihin ng kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay walang kondisyon. Sapagkat kung nagsimula ka maglagay ng kondisyon, yan ay conditional love, hindi yan unconditional. Amen? So kung palagi na ang pruweba mo na ang tao ay tanggap niya si Kristo, ay kailangan tanggapin niya, siya mapabautismo, lahat ng yan magiging, diba, doktrina mo. May doktrina yan. Kung yan palagi ang batayan mo. Pero kung tanggap mo ang tao, kung sino siya, diba? Yan ang tunay na spirito. Amen? So sabi ko dito, naisip ko na ito, kahit na umaga lang I was really
moved by the Spirit talaga. It has been a decade since we have come to our present move of the Spirit. So many things has truly changed. As we come to the understanding that we are Christ, the anointing, living in our present moment, personified by the person of who we are, having a true renewing of our minds, renewed way of thinking, like there is no such thing as death because there is only change. In the Spirit's point of view, there is no good or evil, right or wrong, light or darkness. The Great Spirit admitted that all things are made and done by Him. Just this morning, I have come to a realization in my life. To me, I have no contrast in my life. They are all opportunities. Opportunities for me to learn, opportunities for me to look at the mirror, tignan ko nga sarili ko, ano bang mga pinagagawa ko sa buhay ko? 'Di ba? Mga pagbabago na kailangan kong baguhin, mga lumang kaisipan at katuruan na hindi na bagay para sa itong presenteng panahon na ito. Lahat yan tinanggal ko at ngayon nagpapakatotoo ako kung sino ako ngayon. At lahat ng yon ay oportunidad. Lahat ng yon ay nakikita ko na mga pagkakataon na ako'y magbago, ako'y lalong tumibay, ako'y lalong mag-progress sa ating unawa para sa ating present moment. Amen? And nothing is hindering me. Amen? Kahit na sabi, uh, nasa, nasa present moment ka, pero parang, bakit hindi ko nakikita? Diba? Kailanman hindi po batayan ang unawa natin sa kung anong meron tayo. Kahit na sabi nga, kahit na nasa karamdaman tayo, nasa kahirapan tayo, kahit na lahat mawala na sa atin, pero ang importante sa'yo ay yung unawa mo makita. Amen? Kailanman, lahat ng yan pinagdaraanan mo ay kaya mong lagpasan. Kaya mong i-overcome lahat yan. Sapagat ikaw ang may likha. Ikaw ang author ng sarili mong buhay. Amen? Kung magsimula tayong palaging inaangat natin si Kristo sa buhay natin at palaging mataas ang tingin natin sa superior na Kristo na tayo ay marupok at tayo ay mahina, ako'y makasalanan. Alam nyo ba, gumagawa na pala tayo ng idolo. Kristo na yun mismo kasi inilalabas mo si Kristo sa'yo. Sabi ni Kristo, ako'y kumakatok sa iyong puso. Si Kristo na dito sa puso natin. Every time na nakakapagpagaling si Kristo, ano sabi ni Kristo? Ang panampalataya mo ang siyang nagpagaling sa'yo. Kailanman ay hindi lagi pinagyayabang ni Kristo. Yan pinagaling kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Hindi. Palagi niyang tinuturo sa tao. Sa iyo nanggagaling ang sarili mong kagalingan. May kapangyarihan ka, kapatid. Si Kristo ang acting nakatatandang kapatid, nauna lang siya ma-resurrect, nauna lang siya sa unawa, nauna lang siya. Pero ibig sabihin yung firstborn, ibig sabihin lahat tayo. Susunod tayo sa kanyang yapak. Amen? Sabi ni Kristo, tawag niyo sa akin Panginoon. Sana sabi ni Kristo, kayo ay aking mga alila. Kasi ako ang Panginoon nyo Pero hindi, di ba? Sabi ni Kristo, ang turing ko sa inyo ay aking mga kaibigan. Tao lamang ang siyang nagbababa sa sarili ng tao. Kailangan iangat mo sarili mo. Sabi ni Kristo, pinipilit tayo iangat ng Panginoon na kayo ay aking mga kaibigan. Kung ano ang pinakita, pinaunawa ng Ama sa akin, ato aking
pinapaunawa ngayon sa inyo. Ganoon din po mga kapatid, ako ngayon, itong nakikita ko sa buhay ko, sapagkat lahat kayo ay mahal ko, mga kaibigan ko. Inaangat ko kayong lahat. Hindi kailanman kayo marupok. Kailanman, anuman yung pinagdaanan mo sa buhay mo, it does not define you. It does not limit you. Anuman yung mga kahinaan, mga kasalanan, mga kamalian na nangyari sa buhay mo, you have the power to pick yourself up and move on. Because you are Christ, mga kapatid. Yan lamang ay opportunity na nangyari sa buhay mo, na opportunity na mapaghugutan mo ng aral, maging mas matibay ka, and move forward. Be a better person. Be a better version ng iyong nakaraan. Amen? Because you are Christ. I could only see Christ in all of humanity. Amen? At ayon pa sa aking aklat, ayon sa nakasulat sa aklat ni Felix, opportunities to learn from, opportunities to apply understanding, opportunities are happening to test your integrity and build your character. Alam nyo ba? Yan talaga yun. Eh, pastor, paano yan? Ang dami bumagsak sa integridad. Ang dami gumagawa na hindi maganda. Akala mo lang marami, pero higit pa sa nakararami ang gumagawa ng kabutihan. Ano man yung relihiyon nila, Katoliko man, Muslim man, ah, ah, Buddhist man, nakikita mo lang yung mga kakaunti, kasi headlines, eh, yung mga nambubudol, nang-i-scam, akala mo lang marami, hindi. Higit na marami ang mabubuting tao sa lupa. Huwag po tayong magpadala sa mga balita. Maniwala ka sa sa tunay na kabutihan ng tao. Sapagkat doon mo makikita, gigisingin ng tao kung sino totoo siya. At siya ay si Kristo sa katauhan ng taong yun. Sa iyo rin, sa atin rin, hindi mo kailangan na bawat isang tao makita mo, alam mo ba ako si Kristo ngayon? Sa panahong ito, maniwala ka, manalig ka. Hindi. Amen? Kundi sa pamagitan ng iyong gawa, sa pamagitan kung paano mo tratuhin ang iyong kapwa, doon mo pinapakita. Sasabihin sa iyo ng hari, ako'y nagugutom, pinakain mo ko. Ako'y hubad, dinabitan mo ko. Ako'y nakulong, binisita mo ko. Hindi mo kailangan announce, lagyan ng label, kundi magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka kung sino ka. Alagaan mo ang iyong integridad. Alagaan mo ang iyong character. At ito, dahil nabubuhay tayo, may opportunity tayo. Paano yan? Nagkamali ako. Paano yan? Marami akong ginawang hindi maganda sa buhay ko. Opportunity mo ngayon. Ituwid mo na. Kaya palagi siya sabi ni Kristo, huwag ka nang magkasala ulit. Amen? Every time. Amen? May opportunity. As long as you are alive, hope is eternal, springs eternal, di ba? Opportunities are happening to test your integrity and build your character. Opportunities wherein whether you are going to dwell in the valley of decision, or are you going to turn disadvantages into advantages. Valley of decision. Sa mga pagkakataon, di ba minsan, nandoon tayo sa palaisipan, gagawa ba ako mabuti o gagawa ba ako masama? 'Di ba sa mga kailangang desisyonan natin pala doon tayo naiiwan, at doon tayo minsan sa tagal mo, sa panahon na yon, sa lugar na yon ng desisyon na yon, napapapunta ka sa yung mas mabilis, akala mo mas mabilis gawin yung hindi maganda.
Huwag kang mag-dwell doon mga kapatid. Iwanan mo ang value of decision at simulan mo i-change ang disadvantage into your advantage. Amen? And as an individual, to seize the golden moment to manifest Christ and show people who you really are. Hindi natin kailangan ng label, hindi natin kailangan ng name tag na nakasulat, Jinky Christ, Edgar Christ, Felix Christ, hindi po. But buhay mo, isabuhay mo, sapagkat ikaw si Kristo. Amen? Kristo, not Kristo, hindi si Kristo ng 2,000 years ago na kailangang mahabang balbas, lumang kasuotan, kundi Christ sa katauhan mo kung sino ka ngayon. Because Christ is the anointing. Diba? Ano tayo? Mga tao lamang tayo. Hindi, mga spirito tayo na dumadaan sa experience na tao. Sino yung espiritu na yun? Christ. Amen? So, ayon sa aking libro, so in every circumstance I am in or going through, I look at it as a golden opportunity for me to be the real me, my true being and attribute, Christ. Amen? Kung sino ako, because that is who I am. And let us continue on, diba? Hindi mo kailangan, diba? Wala nang label, wala nang explanation, kundi kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo, yun lang. Baka totoo ka lang naman eh. Di ba yun lang naman yun eh. Ang pagiging totoo mo sa sarili mo, hindi mo alam, ginagampanan mo na yun. Yung sinasabi ko na Christ. Amen? Kaya nga, di ba? Sabi ko nga palagi, na-example ko palagi, bakit yung lily of the valley, sa dinami-dami na accomplishments ni Haring Solomon, sa grabeng karangyaan na ginawa niya sa pagtayo na, especially sa pagtayo niya sa templo ni David ng Panginoon. Pero wala siya sa kalingkingan ng Lily of the Valley. Wala siya sa kalingkingan sa ganda ng Lily of the Valley. Kasi nagpapakatotoo ang Lily of the Valley. Kahit na anong putik ang pinanggalingan niya, kapag bumukas siya, grabe ang ganda. So tayo, magiging totoo tayo sa sarili natin. Hayaan mo ang iyong sariling kagandahan ang siyang mamutawi sa iyo. At hindi mo kailangan i-announce sa kanya, "Hoy, maganda ako, tingnan mo ako, maganda." Hindi mo na kailangan sabihin yun. Malalaman at malalaman ng tao yun. Amen? Makikilala at makikilala ng tao yun. Makikita at makikita ng tao yun. Sabi nga niya, di ba, gawin mo yung kabutihan at makikita ka na anak ng iyong ama. Amen, di ba? Hindi tayo palagi araw-araw sabi, ako anak ng Diyos, ako anak ng Diyos, di ba? Never man namin sinabi yan, di ba? But pagiging kung sino tayo. Amen? So, i-review natin ulit since medyo may na-late. So, basahin natin ang libro ni Felix. No? Ulit natin kasi kay Brother Perry. No? I have come to understand that death is just an illusion. It is change in disguise. Nothing really dies or passes away. My parents, friends, loved ones, including all of humanity who has gone before us, they are all very much alive right here, right now. We just can't see or interact with them because they are moving in tremendous speed and higher vibrational frequency. There is no death but change. Amen? Kunin lang ninyo, di ba? Unawain lang ninyo yung character ko lang at unawain ninyo yung aral. Hindi mo kailangan i-quote ako kung ano man, di ba? Pero ito ay inspirasyon ko ngayong bago nito. Sabi ko, ito ako eh.
kung sino ako, itong character ko ngayon, kailangan ko i-bring out kung sino ako. Amen? At ito ay ayon sa libro ni Felix Tongco Jr. It has been a decade since we have come to our present move of the Spirit. So many things has truly changed as we come to the understanding that we are Christ, the anointing, living in our present moment, personified by the person of who we are. Personified sa inyo, bawat isa. Having a true renewing of our minds, renewed ways of thinking. Like, there is no such thing as death because there is only change. In the Spirit's point of view, there is no good or evil, right or wrong, or light or darkness. The Great Spirit admitted that all things are made and done by Him. Just this morning, I have come to a realization in my life. To me, I have no contrast in my life. They are all opportunities. Opportunities. Anong opportunities yun? Ayon sa libro ni Felix, opportunities to learn from, opportunities to apply understanding, opportunities are happenings to test your integrity and build your character. Opportunities wherein whether you are going to dwell in the valley of decision or are you going to turn disadvantages into advantages. And as an individual, to seize the golden moment to manifest Christ and show people who you really are. Sa mga desisyon sa buhay, okay lang no, na magdesisyon ka, pero huwag kang manatili doon. Amen? Sapagkat habang tumatagal ka manatili doon, di ba, nagiging relax ka, nag-backslide ka, di ba, katawag natin backslide o ano man, di ba, parang gusto mong gawin yung mas mas mabilis eh. And wala tayong matututo doon. Alam nyo, mas natututo tayo sa mga talagang mas harder way. Amen? Sapagkat sabi ng Spirit, because you have chosen the harder way, a great portion of heaven is given to you. All that you love and all that has ever loved you is given to you. Amen? Grabe ang gantimpala mo, tapos gusto mo, easy way lang, gusto mo. Amen? Because you have decided to do the harder way. Amen? A great portion of heaven is given unto you. Not exactly ganun words, pero yun ang pinaka-idea doon. At lahat ng minahal mo at nagmamahal sa iyo ay binigay na sa iyo. Amen? Tapos gusto natin mabilisan lang yung walang kahirap-hirap. Alam nyo ba, nakakasuya na meron kang, di ba yung nakukuha, yung meron kang nakukuha, tapos parang walang challenge. Di ba? Parang walang effort. Doon nagdudwell ang value of decision. Kailangan nyo Disadvantage. two advantages. Amen po ba? At last, ayon sa libro ni Felix, kala nyo susulat na ako libro ko. So in every circumstance I am in or going through, I look at it as a golden opportunity for me to be the real me, my true being and attribute to Christ. Amen? Kung sino ako. Amen? So lahat po ng mga nangyayari sa buhay, nandyan yan para sa ating kabutihan. Palagi. Kaya yan nandyan sapagkat meron kang
maaaring, ah, paghugutan ng aral doon. Lahat, pastor? Yung nanakawan ako, yung mga taong nangutang sa akin hindi nagbayad, yung mga taong nagsasabi ako mga masama, yung mga taong nagparatang sa akin ng hindi naman ko naman ginagawa, 'di ba? Nakita natin yung mga taong gano'n pinagdaanan sa Biblia kasi hinahanda sila ng Panginoon para maging tagapagligtas, para taga-preserver of life, 'di ba? Si Kristo, grabe ang pinagdaanan niya na pasakit para hanguin niya ang buong creation at kaya niyang basagin, pawalang bisa ang kasalanan at kamatayan. Pero katakot-takot na hirap ang pinagdaanan niya, tapos tayo wala pa sa kalengke niya, ang dami na nating reklamo. Hindi mo alam hinahanda ka na ng Spirit for something better, something greater. Pastor, hindi yan yung plano ko, gusto ko ibang klase. Yes, meron tayong sariling kaisipan, but there will always be something better that the Spirit has in store for you, mga kapatid. So always be appreciative. Always be thankful, mga kapatid. Kaya nangyari yan sa'yo kasi hinahanda ka for something better. Always. At always be positive, mga kapatid, sapagkat kung ano yung ina-attract, yun ang makukuha mo. Sa mga times na nag-a-attract ka ng kahinaan, ini-entertain mo yung kahinaan sa kaisipan mo, hindi mo alam nag-a-attract ka na pala ng kahinaan rin para sa buhay mo. Okay lang minsan mag-doubt, wag ka lang mag-stay sa valley of decision. Start changing that doubt. Turn that disadvantage into advantage. Yung doubt na yan, dina-doubt kita. Di ba sabi pa sa Villagonza, nag-aalinlangan ka ba? Pag-alinlanganin mo ang iyong alinlangan. Dati pa yan eh. Di ba? Kaya ang problema mo, problema siya. Di ba dati pa yun? Pero kailangan ngayon ipabuhay natin kung sino ka talaga. Hindi something na binigay, sinabi ng isang propeta, isang pastor o ano, tapos palaging, di ba, ilalayo mo sarili mo sa lesson na yon. Di ba palaging, yun yung lesson, tapos na. I'll go about my day, di ba? Hindi mo sinasabuhay yung pinaparinig mo, naririnig, napapakinggan mo. Doon tayo medyo lumilihis. But yung narinig mo, once na i-apply mo sa sarili mong buhay, oo nga 'no, sarili kong buhay gano'n. I-apply mo sa sarili mo. Simulan mo dito, renewing of your mind, yung tunay na renewing, hindi yung eme-eme lang, hindi yung trip-trip lang. Ngayon okey, bukas wala na. Always 'no, palagi minsan, sometimes yung mga harder way kailangan pagdaanan natin. Remember what I said a moment ago, because you have chosen the harder way. A bigger portion of heaven is given to you. All that you have loved and all that has loved you is given to you. Amen? Pakpakan ng Panginoon. Amen. Sana po ay ako ay naging pagpapala sa mensahe na binahagi ayon sa libro ni Felix Dongco Jr. Amen.